Shanks, nasa Elbaf na nga ba ngayon? Sa latest chapter nga ng manga, finally na pinangalanan na itong devil fruit ni Loki. Ito nga raw yung Ryu Nomi model Nidhogg. Bukod pa dyan, tinutukoy rin na itong squirrel daw na nagtataglay ng Ragnir. Nabanggit ni Harul na ito daw yung Ratatoskar. Ngayon in Norse mythology nga, itong Ratatoskar ang messenger ng Nidhogg na nakapwesto sa paanang parte ng Yggdrasil tree. Dinadala nga daw ng Ratatoskar itong mensahe ng Nidhogg paakyat sa pinakatoktok ng Yggdrasil tree kung saan naman naninirahan ang isang agila. Ngayon kung i-apply nga natin itong kwento ng Norse mythology sa Elbaf, pasok nga itong karakter ni Loki na kaka-reveal lang na isang Nidhogg. At nandito rin nag-i-stay sa ilalim ng Tree of Adam. Nandito nga rin itong squirrel na Ratatoskar na kaibigan ni Loki. Ang magiging tanong nga ngayon nasaan ang agila? Agila na sinasabi sa Norse mythology na mortal na kaaway daw ng Nidhogg. Hindi kaya itong tinutukoy na agila si Shanks mismo? Dahil nakita naman natin na ito ang nire-representa ni Shanks sa mga atake niya, itong agila. Plus gaya nga sa Norse mythology na magkaaway ang agila at Nidhogg, ganito nga rin sila Shanks at Loki. Si Shanks nga ang rason kung bakit nakatali sa Tree of Adam itong si Loki. At nabanggit rin mismo ni Loki na ayaw daw niya kay Shanks. Hindi kaya currently nandito si Shanks sa Elbaf? Nandito kaya siya ngayon sa tuktok ng Tree of Adam at pinapanood lang ang mga nangyayari sa ibaba? Once na madihado kaya sila Luffy at Loki kay Imsama, bigla na lang kayang magpapakita itong si Shanks? Anyway, isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa chapter 1175. At para umpisahan nga itong topic natin, syempre mapunta na kaagad tayo sa unang pangyayari ng chapter na to. Nireveal na nga na ang kahinaan pala netong mga vines ni Summers yung usual weakness neto, apoy. Ipinakita nga yan sa atin ni Sanji, meaning yung lightning na nakakapag-produce din ng apoy kahinaan rin ni Summers. At yes, ito nga yung tumapos sa kanya, itong bagong atake ni Luffy na Dawn Thor Rifle. Gaya nga ng ginawa ni Luffy sa laban niya kay Kaido na kumuha siya ng kidlat mula sa kalangitan. Ito nga rin yung ginawa niya ngayon sa ataking ginamit niya kay Summers. Kinumbine nga niya ito sa suntok niya kaya siya nakapag-create ng isang napakalakas na atake. Kung iisipin nga natin ang gandang duo ni Luffy para kay Loki. Dahil nga sa nakakapag-produce ng lightning itong si Loki, ang ibig sabihin lang malayang kumuha anytime itong si Luffy ng kidlat na pwede niyang ipang-atake. On the other side naman dahil nga sa good conductor ng lightning ang Goma, ito nga yung ginawa ni Luffy sa buong Elbaf. Tinurn niya into rubber itong buong Tree of Adam nang sa ganon hindi ito masunog dahil sa mga lightning na pinoproduce ni Loki. So naging give and take nga itong duo ng dalawang to. Anyway, sa pag-ataking ang to ni Luffy kay Summers nakita natin itong maliit na panel kung saan ipinakitang natanggal na yung mga tinik sa mga batang giants. At we can all agree na ito na yung indikasyon na natalo na talaga itong si Summers. Since kung may malay pa nga siya pagtapos ng ataking to ni Luffy malamang na hindi matatanggal itong mga tinik na to. Maliban na lang kung gamitin niya later on itong regeneration powers niya at makabalik ulit. So technically nga ikatlong L na ito ni Summers na nasasaksihan natin. Una during God Valley incident kung saan pinabagsak siya ni Rayleigh. Ikalawa itong pagkapira-piraso sa kanya ni Scupper Gaban. At ang ikatlo itong pagsuntok sa kanya ni Luffy. Sa part naman ng ginawang atake ni Loki na nakita nating nagbuga siya ng lightning beam napaka-impressive nga neto para sa akin. Makakakita nga rin tayo ng black lightning sa background na indikasyon na possibly gumamit ng advanced conqueror Saki si Loki. Sa tanong nga kung mabubuhay pa ba ulit ni Gillingham itong mga nightmare monsters na napatumba ni Loki gaya ng ginawa niya nung una, ang sagot nga dito baka hindi na. Bakit? Dahil
sa dalawang rason. Una hindi na nga kontrolado pa nila Gillingham itong mga batang giants. Meaning wala nang pagkukunan pa si Gillingham ng mga nightmare monsters. Unless gamitan niya yung panibagong set ng mga bata. Ikalawang rason yung hindi natakot pa itong mga bata. Dahil nakita nga natin sa isang panel na dahan-dahang nare-realize ng mga batang giants na ang nagligtas sa kanila itong Nidhogg na si Loki at yung Sun God na si Luffy. Meaning kung gamitan man ulit sila ng pampatulog ni Gillingham hindi na makakapag-produce pa itong mga batang giants ng mga ikakatakot nila. Dahil para sa kanila nga hindi na nakakatakot itong mga creature na to. Para sa mata nila tagapagligtas na itong Nidhogg at Sun God. Nakita nga rin natin sa mga nightmare monsters yung epekto ng pagstable ng pananaw ng mga bata kila Loki at Luffy. Nakita nga nating tumatakbo na sa takot itong mga nightmare monsters. Bali sa chapter nga na to hindi natin nakita sa aksyon itong grupo nila Brogy at Dory. Kaya naman malamang sa susunod na chapter mukhang sila naman ang haharapin netong sila Loki at Luffy. Doon na daw may reverse na nga itong dalawa na to I hope na makagawa ng paraan itong sila Luffy at Loki na mapabalik sa normal itong dalawang giants na to. Dahil kung kamatayan nga lang ang sagot sa kung paano sila mapapabalik sa normal paniguradong nakakalungkot ang susunod na chapter. Dahil alam naman nating sa pag-uumpisa pa lang ng paglalakbay nila Luffy nakilala na nila itong dalawang giants na to. At recently nga lang sila na reunite. Kaya naman kung mamamatay nga sila paniguradong nakakalungkot. Sa part naman ng huling panel ng chapter na to kung saan nagulat nga itong si Imu na nandito lang daw pala yung Nidhogg sa Elbaf di suggest na kilala ni Imu ang dating user ng Devil Fruit ni Loki. Paniguradong it's either itong tinutukoy ni Harul sa imagination niya na dating user or ang kauna-unahang user na itong Nidhogg Fruit. Sana nga later on magkaroon pa tayo ng clue or information patungkol dito. Anyway, in-emphasize nga rin yung lokasyon ni Imu sa panel na to na currently nasa flower room siya. At totoong kinokontrol lang niya itong katawan ni Ganku. Meaning kahit mamatay pa itong si Ganku sa nangyayaring gulo ngayon sa Elbaf hindi ibig sabihin neto na mamamatay rin si Imu. Ibig sabihin ang paraan lang para matalo itong si Im-sama ang sugurin siya sa Merijoa at patayin. Kaya naman makukonclude natin na siya talaga ang totoong final villain. Bale, ayan na nga yung maikling analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1175. Kung sakaling natripan nyo nga itong video na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!